So magandang araw mga tropa, welcome sa ating munting channel. Sa video na ito ay magpapalit tayo ng brake pad sa ating motor. So kita nyo ay manipis na, so kailangan na nating palitan. So tara, samahan nyo ako. So, bali ang una natin gagawin ay tanggalin ang tornilyo sa bracket ng ating caliper. So, ang size nito ay 10mm. At ito luluwagan natin. At ito tatanggalin din natin itong kapit sa hose natin, sa hydraulic hose. Luluwagan muna natin ang holder ng brake pad gamit ang Allen-S na 5mm. Luwagan muna natin kasi mahirap na ito luwagan lalo na pag masikip pa. So habang nandyan pa, luwagan na natin. So pagkatapos luwagan ay tanggalin na natin itong tornilyo dito sa bracket ng caliper. So yan, yung dalawa na yan tanggalin natin para mahugot na natin ng caliper. So gamit ang 10mm na wire wrench ay gamitin natin para luwagan ang tornilyo dyan banda. So pag naluwagan na ay sa kabila naman, so hindi tayo makaluwag kasi may tambutso. So gagamit tayo ng combination lens na 10mm para hindi tayo mahirapan kasi sumasabit yung wire wrench doon. So yan yung gagamitin natin dyan. So luwagan counterclockwise. So yun, luwag na. Pagkatapos noon ay tanggalin natin ang tornilyo dito. Ang size nito ay 8mm. So luwagan natin at tanggalin natin. So counterclockwise pa rin. So pag natanggal na yan ay tanggalin din natin yung tornilyo doon sa bracket. Yung dalawang tornilyo tanggalin natin yan para tuluyan na natin mahugot ang caliper natin. So pag natanggal na yan ay hugutin na natin yung caliper. So ayun, no, napakanipis na ng brake pad at saka yung piston ng caliper ay masyado nang kinakalawang. So tanggalin na natin ang brake pad. Tanggalin natin yung dalawang tornilyo na Allen kasi yan yung makapit sa brake pads. So yun, no, natanggal na. Yun. So sa nakikita nyo, sobrang nipis na talaga. Sulit na sulit ang pagkagagamit. Sinulit talaga. Yan, no. Halos bakal to bakal na. So wrong na yan, wrong. . Palitan na natin yan ng bago.
So bali napansin ko na medyo makalawang na. Bali baklas na naman tayo, ay lilinisin na natin yan. Tanggalin natin itong bracket. So yan, nakita ko na masyadong kinalawang na din. Linisan natin yan. Kasi yan yung cause ng pag-stack up ng ating preno. So yan, linisan muna natin. So bali, nugasan ko. Masyadong kinalawang na talaga. So lilihain muna natin yan. Pati ito, lilihain natin. So bali tinanggal ko yung mga caliper boots at damay na yan sa palinis kasi para maging smooth na yung plane ng ating caliper. So bali yan, no, grabe yung kalawang. So lilihain muna natin, lilinisan. So bali ito na. So grabe talaga yung kalawang, hindi na matanggal. Bali medyo malinis na naman. So dito linisan ko lahat. Pati itong slider. Saka yung bracket. So bali nilinisan ko na at babalik na natin. So goods na yan. Pwede na yan. So babalik na natin. So bali bago natin ilubog ang piston ng caliper ay lagyan muna tayo ng grasa sa gilid-gilid. Saka natin ilulubog. Buti na lang at nagpi-play pa yung piston. Hindi pa masyado marumi yung ilalim. So yan. Bali kaya pa natin ng kamay lang. Kasi hindi pa masyadong nag-stack up eh. Nagapan pa natin ng linis. Kung matigas na pwede natin ganyanin, gumamit ng close wrench. Lagyan muna natin ng grasa yung paligid at yung ilalim ng piston para maiwasan ng kalawang. So bali yung susunod natin ilalagay ay yung slider ng brake pad. So ganyan yung pagkakabit niyan. Ganyan. Yung medyo may mahaba ay sa may part ng piston at yung medyo maikli naman ay yun dun sa kabila. Yun sa para sa labas sa piston. So ganyan yung piston niya. So baka ang brake pad yung pagkabit ay hindi mapapantay yung pagpudpud ng ating mga brake pad. So sunod natin ay lagay natin ng rubber boots. So bali gumamit pala ako nito ng straw na pangtali. So gayahin nyo lang kung anong ginagawa ko dyan, anong diskarte. Sa nakaalam na ay mabuti at pagbigyan naman natin yung wala pang hindi pa alam kung paano ito ikabit ng pasimple lang. Pabali ganyan, no. So walang kahirap-hirap. So ganyan ang pagkabit. So ang ipapalit pala natin na brake pad ay pang Shogun. So yan, TTGR na brand. So yan yung bago, Shogun. So una muna natin lalagay ang bracket. Lagyan muna natin ng grasa yung mga rubber boots para maging smooth yung play at hindi na kalawangin din. Yan, gayahin nyo lang yung ginagawa ko. So ganyan talaga ako pag magawa ng ganito, nilalagyan ko ng grasa para iwas kalawang at maging smooth rin ang play niya. So pagkatapos niyan ay kakabit na natin yung ating bagong brake pad. So ganyan yan yung pagkakabit niyan. So tingnan nyo na lang kung anong posisyon yan. Gayahin nyo na lang kung paano yung pagkakabit. So bali kitang kita naman kung paano kinabit. So gayahin nyo na lang.
Yan. So ganyan yung itsura, at saka natin ibalik yung kanyang mga tornilyo. Lagyan natin din ng grasa para maging smooth. Yan. Lagyan talaga natin ng grasa kasi dyan kasi nagpi-play ang brake pads natin. Silbi ang tornilyo na yan ang holder ng brake pads. Kaya lagyan natin ng grasa para maging smooth yung play ng ating preno. Bale, ganyan ang gagawin natin. Basta't siguraduhin nyo lang na yung tornilyo ay na-shoot doon sa mga brake pads natin, kasi may butas doon sa brake pad at dapat na nakashoot yun para hindi mo tanggal ang brake pad. So yun lang. So pag na-shoot na yun ay higpitan na natin ang tornilyo gamit ang Allen wrench na 5mm. So higpitan muna natin. Lagyan natin ng grasa yung thread niya upang maiwasan ng kalawang talaga. So higpitan na natin. So pagkatapos mahigpitan ay ayos na yan, at i-check muna natin kung okay na ba. At saka natin ilalagay at ibabalik natin doon sa motor para ibabalik na natin. So ilagay natin ang tornilyo. Balik natin ang mga tornilyo sa bracket at balik din natin yung tornilyo doon sa may brake hose at okay na. Ibalik muna natin. So bale, tapos na, nahigpitan na natin lahat ng tornilyo at nabalik na natin sa ayos yung caliper. So bale yan, bago na yung ating brake pad. So ito yung luma, yan, masyadong manipis na talaga. So tingnan nyo yung bago, masyadong makapal. At ito sobrang gamit na talaga. So try nating ikutin kung smooth ba. Try nating ipreno. So ikutin natin. So ayun, smooth lang siya ikutin kahit nagpreno. So bali effective yung nilinis din natin kasi naagapan yung pag-stack up ng piston sa ating caliper. So bali yan, smooth na. Okay na ng ating preno. Bale, tapos na ating ginagawa. So dito nagtatapos ang ating video. So naway may natutunan kayo at may nashare akong kunting kaalaman sa pag-DIY sa ating motor at pagpalit ng brake pad. So kung nagustuhan niyo ang ating video ay maaari niyong i-share at i-like ang ating video
At huwag kalimutan na subscribe at suportahan ang ating YouTube channel. So, Tropa Makoy. So, maraming salamat sa panonood at ride safe.